Kumakalat na ang Nipah virus sa may India, nababahala ng mga dalubhasa. Kalimitan talaga sa mga hayop nagmumula ang mga sakit, pero paano ko nasabi? Bubonic plague o Black Death na kumitil ng milyong tao noong 1346 hanggang 1353 ay nagmula po ang sakit na yan sa mga uri ng daga. At ang smallpox naman na naggasik ng lagim sa US noong 1949 ay nagmula muli yan sa mga daga. At halos lahat ng mga coronaviruses na naglipa na sa mundo ay nag-originate o nagmumula po lahat yan sa mga paniki. At kung naliwanagan ka na dyan, ay dumako naman tayo sa Nipah virus na sa ngayon ay lumalaganap na sa India at patuloy itong kumikitil ng mga tao hanggang sa ngayon. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ano ba talaga ang Nipah virus, saan ito talaga nagmula, paano ito nakakahawa, at ang pinakamahalagang katanungan, paano makakaligtas o makakaiwas dito. Yan ang ating aalamin. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Unang bira ang salitang Nipah ay nagmula sa isang nayon o village sa may Malaysia. Oo, ito'y pangalan ng nayon sa Malaysia. At kaya ito tinawag na Nipah dahil dito po unang nai-report na nagkaroon ng first outbreak ng virus noong 1998 to 1999. At sa makalipas na mga dekada ang Nipah virus ay lumaganap sa iba't ibang parte ng Asia, partikular na sa Bangladesh at sa India. At sa katunayan nagkaroon ng halos 3 o 4 na pong outbreak ng Nipah virus sa may India. Nagmulang virus na ito sa mga fruit bat o sa mga paniki. At noon po ang mga paniking merong daradalang Nipah virus ay naitatransmit nila o nalilipat nila ito sa mga tao kapag hinahawakan sila. So ganun ang hawaan noon ng virus. Hawakan mo para mahawa ka. Pero ngayon po ay kakaiba dahil mahahawa ka ng Nipah virus sa pamamagitan ng human-to-human transmission. Ibig sabihin tao ang nangahawa ng sakit. At ito nagiging dahilan kung bakit tumataas ng husto ang kaso nito ngayon sa may Kerala, India. At sa kabilang banda nakakamatay ang Nipah virus dahil may kakayahang umakyat sa utak ang virus, tinatawag itong encephalitis o inflammation of the brain. At kapag umakyat na ito sa utak ng isang tao, ay malaki ang tsansa na salantain din ito ang iba't ibang organs mo sa katawan gaya ng puso, baga at iba pang nasa loob ng katawan mo. Dagdag pa, hindi na nga talaga bago na marami talagang tao ang kumakain ng mga paniki. At malaki din po ang tsansa na makapag-transmit ng virus ang taong kakain ng isang infected na paniki. At sa kabilang banda, ang pangunahing talagang transmission ng Nipah ay sa pamamagitan ng fluid ng mga paniki. Oo, common na ito. Kapag nag-aalaga ka nito o nahawakan mo ito at hindi ka nakapaghugas ng kamay, ay sure na sure akong papasok ito sa bunganga, sa ilong at sa tenga mo. O di naman kaya sa mga sugat mo sa katawan. So sa makatuwid, hindi ito air droplets, sa halip galing po talaga siya sa mga paniki. Ito ang halimbawa. Kapag may isang infected na tao ng Nipah virus at nakipaghalubilo siya sa mga taong hindi infected, ay may tsansa na mahawa sila. Pero bakit? Kapag hindi naghugas ng kamay o walang gloves ang infected, ay ang body fluids niya ay may papasa niya sa isang tao kapag nahawakan niya ito. At yung nahawakan niya naman na tao, saka naman kakamot sa mata at sa ibang parteng butas ng kanyang katawan kaya nagkakahawaan na. At ngayon, ano-ano ba mga sintomas nito? Una, ang pinaka-common ay lagnat at susundan ito ng pananakit ng katawan at napakatinding sakit ng ulo dahil nga umaangat sa utak ang Nipah virus. At pagkatapos niyan, after 2 to 3 days, ang taong infected ay di na makakakilala. At tapos tulog na lang siya ng tulog hanggang darating ang isang araw, hindi na siya makakahinga. At dagdag ko na nga din, napakataas ng mortality rate ng Nipah. Sa India at Bangladesh, 6 hanggang 7 sa may 10 mga infected ang binabawian agad ng buhay. At na nakakalungkot, wala po itong lunas o gamot at wala pa din po siyang bakuna. Kaya naman ang dami talagang namamatay dito ngayon. At ngayong alam mo na yan, paano nga ba makaiwas dito? Una, palagi ang mag-disinfect ng mga bagay na gagamitin at magsuot lagi ng mga protective gears at iwasan ng contact sa mga hayop na may sakit at syempre wag pumunta sa mga lugar na mayroong infected. At last, proper hygiene. At ngayong alam mo na yan, laging tandaan lamang ang may alam. At palagi po tayong mag-iingat. Maraming salamat po.